Ang buhay nila ay isang magandang halimbawa na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa mga material na bagay, kundi sa mga koneksyong nabuo, mga alaala at sa lakas ng isang pamilya na sama-samang humaharap sa mga hamon ng mundo. Sa kabila ng mga pagsupok at sakripisyo, nagpatuloy silang nagmamahalan at nagtutulungan. Nagbigay inspirasyon hindi lamang sa kanilang anak, kundi pati na rin sa mga tao na nangangarap at nagnanais ng tunay na pagmamahal. Ang kanilang kwento ay nagsisilbing liwanag para sa sinumang patuloy na lumalaban para sa kanilang mga pangarap. Habang lumilipas ang mga araw, naramdaman ni na Amelia at Ethan na patuloy nilang isinusulat ang kanilang kwento. Hindi sa tinta at papel, kundi sa mga karanasang nag-uugnay sa kanilang mga puso. Ang bawat araw ay may bagong kabanata, mula sa simpleng umaga ng pagtitimpla ng kape hanggang sa gabing tahimik nilang pinagmamasdan ng mga bituin. Alam nilang hindi perpekto ang kanilang paglalakbay, ngunit iyon ang tunay na kagandahan ng kanilang kwento. Isang araw habang naglalakad sila sa isang tahimik na gubat, na puno ng huni ng mga ibon at halimuyak ng mga puno, huminto si Amelia at tiningnan si Ethan. "Alam mo ba?" sabi niya. Huminga siya ng malalim. "Parang mas nanaisin ko na ngayon ang sinasabi nila na buhay ay hindi tungkol sa patutunguhan, kundi sa mismong paglalakbay." Ngumiti lamang si Ethan, tinaglay ng kanyang mga mata ang malalim na pangunawa. "Ang ganda niyan, Amelia. Totoo yun. Lalo na kapag may kasama kang handang maglakbay sa tabi mo." Hinawakan ni Amelia ang kamay niya. Mahigpit ngunit may lambing at magkasama nilang ipinagpatuloy ang paglalakad. Sa bawat hakbang, naramdaman ni Amelia ang kalmadong kapayapaan na ngayon ay bumabalot sa kanyang buhay. Ang dating pagkabalisa na nadama niya sa kanyang kawalan ng direksyon ay napalitan ng tiwala. Hindi lamang sa sarili, kundi sa kanilang relasyon. Alam niyang sa kabila ng lahat ng mga pagdududa at takot na maaaring bumalik, lagi siyang may katuwang nahaharapin ang lahat. Lumipas ang mga buwan at nagsimula silang bumuo ng mga plano para sa kanilang hinaharap. Ito ang mga grandiosong plano na puno ng inaasahang katuparan ng mga pangarap, kundi mga simpleng pangarap na magsilbing gabay sa kanilang buhay. Nagsimula silang mag-usap tungkol sa paglipat sa isang lugar na tahimik, malapit sa kalikasan, kung saan maaaring magsulat si Amelia ng kanyang mga kwento. At si Ethan ay maaaring magtungo ng wika at magpatuloy sa kanyang pag-aaral. Isang gabi, habang nag-uusap sila sa ilalim ng malamlam na buwan, itinanong ni Ethan, "Amelia, sa lahat ng pinagdaanan natin, ano ang natutunan mo tungkol sa pag-ibig?" Napaisip si Amelia, ngunit nang bahagya ay tumingin kay Ethan. Natutunan ko na ang pag-ibig ay hindi isang bagay na perpekto o laging maliwanag. Ito'y isang patuloy na proseso ng pag-unawa, pagtanggap, at pagyakap sa di kasakdalan. Hindi ito palaging may mga sagot, ngunit lagi itong may tiwala. At sa kabila ng mga unos at katahimikan, naroon pa rin ang pakiramdam na ikaw ay hindi nag-iisa. Tumango naman si Ethan, kita sa kanya mga mata ang pagsang-ayon. "Tama ka, ang wika ng pag-ibig ay hindi laging matalinghaga o mabulaklak. Minsan, naroon sa simpleng presensya, sa mga sandaling tahimik pero puno ng kahulugan. At sa gabing yon, sa ilalim ng isang
Kalagitnaan ang puno ng mga bituin, naramdaman ni Amelia na ang kanilang kwento ay higit pa sa anumang nobela na naisulat niya noon. Ang kanilang kwento ay buhay, humihinga at patuloy na lumalago. At kahit hindi perpekto ang bawat kabanata, ang bawat pahina ay puno ng pagmamahal, pagtanggap at tiwala. Patuloy nilang hinaharap ang bawat araw ng magkasama, handang isulat ang susunod na bahagi ng kanilang kwento. Ang kwentong kailanman hindi matatapos, sapagkat ito'y isinulat sa wika ng puso na walang hanggan. Umuusad ang mga taon, si Amelia at Ethan ay natutunan pang higit ang halaga ng kanilang relasyon. Sa araw pagsubok na dumating, palaging handa silang magsalita at makinig. Ngunit higit sa lahat, natutunan nilang bigyan ng espasyo ang isa't isa. Ang tahimik na pangunawa na hindi kailangang laging may salita. Iyon ang naging sandigan ng kanilang pagsasama. Ang kakayahang makaramdam ng kapayapaan kahit sa katahimikan. Isang umaga, habang nagpapahinga sa kanilang maliit na bahay, malapit sa lawa ay tinanong ni Amelia si Ethan. Naalala mo ba ang araw na unang tayo nagkita? Sa cafe, habang bumabagyo? Ngumiti naman si Ethan at tumingin sa kanya. Ang mga matay puno pa rin ng pagmamahal tulad ng araw na yon. Paano ko naman makakalimutan? Para bang isang di inaasahang sandali ang nagbukas ng isang buong mundo para sa atin. Napatango si Amelia. Minsan, iniisip ko kung ano ang mangyayari kung hindi ako pumasok doon o kung hindi kita kinausap. Paano kaya kung ang mga salita ay hindi dumaloy? Amelia, sabi ni Ethan ng may lambing. Hindi man tayo nag-uusap noon, naroon ang koneksyon. Hindi laging kailangan ng mga salita upang makipag-ugnayan. Minsan, sapat na ang presensya. Tumingin si Amelia sa lawa, nag-iisip. Totoo, Ethan. Ang presensya mo ang nagdala ng pagbabago sa buhay ko. Nung una tayong nag-usap, parang bigla akong nagkaroon ng kulay ang mundo. Sa paglipas ng taon, hindi na lamang mga salita ang bumuo sa kanilang relasyon. Ipinakita ng mga simpleng kilos ang kanilang pagmamahal. Mga mahihinang haplos sa kamay, mga yakap sa gitna ng katahimikan, at mga tawa sa mga pagkakataong simple ngunit mahalaga. Naging daan ang kanilang mga paglalakbay ng mga karanasan upang higit pa nilang makilala ang isa't isa. Nagsimula silang magtanim ng mga halaman sa kanilang bakuran, pagturo ng wika at kwento sa mga bata sa lokal na paaralan, at magbigay ng oras sa kanilang komunidad. Minsan, habang nagtatanim sila ng mga bulaklak sa kanilang hardin, sinabi ni Amelia, "Ang buhay natin ay parang halaman, hindi ba? Kailangang alagaan, palakihin, at bigyan ng oras para umunlad." Ngumiti si Ethan at nagpatuloy sa pagdidilig ng mga halaman. At minsan kailangan din nating yakapin ang mga bagyo dahil ang ulan ang nagbubuhay sa lupa. Sa kanilang pagtanda, ang kanilang relasyon ay naging isang kwento at pag-asa at pagtsatsaga. Hindi nila iniwasan ang mga hamon, sa halip hinarap nila ito ng may tiwala sa isa't isa. Alam nilang ang bawat unos ay bahagi ng mas malaking larawan. Isang kwento ng buhay na puno ng pagmamahal, pagkakaintindihan at walang hanggang pasasalamat. Isang gabi, habang silang nakaupo sa veranda, pinagmamasan ng paglubog ng araw, humilig si Amelia kay Ethan at bumulong. Hindi ko man masabi ang lahat ng damdamin ko ngayon, pero alam ko, ikaw ang tahanan ko. Hinalikan ni Ethan ang kanyang noo at niyakap siya ng mahigpit.
At ikaw, Amelia, ang kwento ng buhay ko. At sa ilalim ng malawak na bituin ng langit, natagpuan nila ang katahimikan. Isang katahimikan na puno ng pagmamahal. Isang katahimikang nagsasabing kahit walang salita, naroroon pa rin ang kanilang koneksyon. Patuloy na isinusulat ang kwento ng kanilang buhay, magkasama hanggang sa wakas. Habang nagpatuloy ang kanilang buhay, ang mga araw ni na Amelia at Ethan ay punong-puno ng mga munting alaala na tila musika sa kanilang mga puso. Sa kanilang tahimik na tahanan, malapit sa lawa, natututunan nilang yakapin ang bawat pagbabago. Ang pag-usbong ng mga bagong bulaklak sa kanilang hardin, ang pagbabalik ng mga ibong nagsasalimbayan tuwing umaga, at ang pagkakataong tila walang saysay para sa iba, ngunit puno ng kahulugan para sa kanila. Isang araw ng taglamig, habang malamig ang hangin at ang paligid ay nababalot ng malambot na niebe. Nakaupo sila sa harap ng lumang fireplace. Ang init ng apoy ay nagbibigay ng kaaliwan at si Amelia ay nakasandal sa balikat ni Ethan, nakatingin sa nag-aalab na mga baga. Alam mo, sabi ni Amelia, boses na puno ng pagmumuni-muni. Parang ang buhay natin ay laging umuulit ng mga siklo. Tulad ng mga panahon, dumadaan tayo sa tag-araw ng kasiyahan, sa taglagas ng pagbabago, sa taglamig ng pagsubok, at sa tagsibol ng bagong simula. Pero sa bawat siklo, mas matatag tayo. Tumango si Ethan, hinahaplos ang kanyang kamay. O Amelia, ang bawat pagsubok, bawat bagyo, ay nagtuturo sa atin kung gaano kahalaga ang simpleng pagsasama. Hindi palaging madali, pero iyon ang dahilan kung bakit mas matamis ang mga sandali ng kapayapaan. Sa mga sumunod na taon, dinala ng buhay ang iba't ibang pagsubok. May mga sandaling tila mabigat ang mundo, mga pagkakataong pinagdududahan nila ang mga desisyon, at mga araw na nararamdaman nilang malayo ang kanilang mga pangarap. Ngunit, sa bawat oras na yon, ang kanilang pagkakaintindihan at pagmamahal ang laging nagiging sandigan nila. Hindi sila bumibitaw kahit kailan. Patuloy nilang isinulat ang kanilang kwento sa mga tahimik at mahirap na panahon, sa mga pagyapos sa isa't isa sa gitna ng ulan, at sa mga gabi ng mahahabang pag-uusap habang umiinom ng mainit na tsaa. Minsan, sa isang maaliwalas na hapon, nagpa siyang muling bumalik sa cafe kung saan nagsimula ang lahat. Hindi nagbago ang maliit na lugar na yon. Ang mabangong aroma ng kape at tsaa ay nananatiling buo at ang mga pader ay tila punong-puno ng mga alaalang kanilang iniwan. Umupo sila sa parehong mesa kung saan sila unang nagkita. Parehong tahimik, ngunit puno ng mga damdamin. Parang bumabalik sa kanila ang lahat ng sandali ng kanilang unang pagkakakilala. Kailanman ay hindi ko makakalimutan ang araw na to, sabi ni Amelia, habang pinagmamasa ng ulan sa labas ng bintana gaya ng nangyayari noon. Ni ako rin, sagot ni Ethan. Inaabot ang kamay para hawakan ang sa kanya. Ang araw na yon ang simula ng lahat, ang simula ng kwento natin. Sa mga matang puno ng pagmamahal, tumingin si Amelia kay Ethan at napangiti. At ang kwento natin, wika niya, ay hindi pa tapos. Patuloy pa rin tayong sumusulat ng mga bagong kabanata. Nagpatuloy sila sa kanilang tahimik na pag-uusap at tinatamasa ang bawat sandali ng magkasama.
Sa loob ng maliit na cafe na yon, sa kabila ng mga pagbabagong dala ng panahon, naramdaman nilang kahit anong mangyari, mananatili ang kanilang kwento. Isang kwentong isinulat hindi lamang sa tinta ng mga salita, kundi sa wika ng puso. At sa bawat araw na dumaan, si Amelia at Ethan ay patuloy na naglalakbay. Hindi patungo sa isang tiyak na destinasyon, kung hindi, magkasamang tinatahak ang daan ng buhay na puno ng pagmamahal, pagkakaintindihan, at walang hanggang pag-asa. Habang dumadaloy ang mga taon na tila tahimik at puno ng pagmamahal, dumating ang isang hindi inaasahang bagyo sa buhay nina Amelia at Ethan. Hindi tulad ng mga maulang bumuhos sa simula ng kanilang kwento, kundi isang unos na tila susubok sa mismong pundasyon ng kanilang relasyon. Isang gabi, habang nagpapahinga sila sa kanilang sala, tahimik at magkatabi, nagsimula ang isang maliit na pag-uusap na kalaunan ay naging ugat ng isang mas malaking alitan. Si Amelia na matagal nang nagdadala ng isang lihim na alalahanin ay hindi napigilang magsalita. "Alam mo, Ethan," bungad ni Amelia. Ang boses niya ay mababa at puno ng pag-aalinlangan. "Minsan naisip ko, parang nawawalan ako ng direksyon. Dati napakasigla kong magsulat. Parang bawat araw may bagong kwento. Pero ngayon, parang nawawala na ang apoy. Parang hindi ko na kilala ang sarili ko." Napansin ni Ethan ang bigat sa noon ni Amelia at agad niyang iniwan ang binabasang libro. "Anong ibig mong sabihin? Hindi mo ba na-enjoy ang ginagawa natin? Akala ko masaya ka sa buhay natin ngayon." Huminga ng malalim si Amelia at pilit na isinasalaysay ang mga damdamin na matagal na niyang itinatago. "Masaya ako, Ethan, pero hindi ko maiwasan kung ano ang mangyari sa atin bilang manunulat. Dati, tila punong-puno ng inspirasyon ng buhay ko, pero ngayon, pakiramdam ko ay natrap ako." Nang marinig ito, biglang naramdaman ni Ethan ang bigat ng mga salita ni Amelia. "Naisip mo bang kasama ako sa pagkakatrap na iyon?" Tanong niya, may halong kirot ang boses. Akala ko sapat na ang buhay natin. Akala ko pareho tayong masaya." Nagkaroon ng mahabang katahimikan. Hindi inaasahan ni Amelia na gano'n ang magiging interpretasyon ni Ethan. Alam niyang masaya siya sa buhay nila, pero may lalim na bahagi ng kanyang pagkatao na tila nawawala. "Masaya ako sa iyo, Ethan," sabad ni Amelia. Hinawakan ng kanyang kamay, ngunit tila may espasyo na lumayo sa kanilang pagitan. "Pero, hindi ito tungkol sa ating dalawa. Ito ay tungkol sa akin. Hindi ko nakilala ang sarili ko. Parang nawala ang bahagi ko na nagmamahal sa pagsusulat sa paglikha." Nagtagal ang katahimikan, bawat isa sa kanila ay nag-iisip. Nasasaktan, ngunit hindi pa lubos na maunawaan ang damdamin ng bawat isa. "Minsan, pakiramdam ko rin," dagdag ni Ethan matapos ang ilang sandali, "na parang may hinahanap ka na hindi ko naman kayang ibigay. Parang hinahanap mo ang dating Amelia na masyadong nakafocus sa kanyang mga kwento, sa kanyang pagsusulat. At natatakot ako na baka hindi na sapat ang buhay na ito para sa iyo." Sumilay ang lungkot sa mga mata ni Amelia. Hindi niya akalain na nasaktan niya si Ethan. Ngunit hindi rin niya kayang ipagkaila ang katotohanang tila nawawalan ng bahagi ang kanyang sarili. "Alam kong hindi madali itong sabihin." Sambit niya halos pabulong, "Pero kailangan kong harapin ang mga tanong na ito. Kailangan kong alamin kung sino pa ako, maliban sa pagiging asawa mo, Ethan." Ang mga salita ni Amelia ay tila mga kutsilong tumarak sa puso ni Ethan. Alam niyang
mahal niya si Amelia. Ngunit ang mga salitang iyon ay tila nagbigay ng kirot na baka bumitaw si Amelia sa kanilang buhay. Sa relasyon na inaakala niyang matibay at sigurado. Kaya, anong gagawin natin? Tanong ni Ethan. Ang boses niya ay nagiging mas mahina, puno ng sakit at kirot. Ibig mo bang sabihin na kailangan mong lumayo? Na hindi sapat ang pagmamahal ko? Nagmamahalan tayo, Ethan, pero kailangan ko rin ng oras para sa sarili ko, sagot ni Amelia, pilit na pinipigilang humagulhol. Hindi ko sinasabing mawawala ako, aalis, pero kailangan ko ng espasyo upang matuklasan ulit ang bahagi ng sarili kong nawawala. Sa mga sumunod na linggo, naging mahirap sa bawat araw para kina Amelia at Ethan, bagamat hindi sila lubos na naghiwalay, tila may lamat sa kanilang relasyon. Isang lamat na hindi madaling ayusin sa simpleng yakap o salita. Si Amelia ay nagsimulang maghanap ng inspirasyon sa pagsusulat muli. Naglalakad-lakad mag-isa, bumibisi-bisita sa mga lugar na dati nagbibigay ng sigla sa kanyang puso. Si Ethan naman ay pilit na iniintindi ang pangangailangan ni Amelia. Ngunit hindi maiwasang makaramdam ng kalungkutan at takot. Iniisip niya kung darating ba ang panahon na si Amelia ay tuluyan ng magiging maligaya sa sarili niyang mundo. At kung sa huli ba, ay siya'y iiwan din. Isang gabi, sa ilalim ng parehong bituin ng langit na dati nilang pinagmamasdan ng may ligaya, nag-usap silang muli. Ethan, bungad ni Amelia, nakatingin sa mga bituin. Alam kong nasasaktan kita sa mga sinasabi ko sa mga ginagawa ko, pero gusto kong malaman mo na mahal kita. Hindi ito tungkol sa pagkawala ng pagmamahal ko sa iyo. Kailangan ko lang balikan ang sarili ko upang maging mas buo ulit. Hinawakan ni Ethan ang kanyang kamay. Naiintindihan ko, Amelia, pero natakot ako sa paghahanap mo ng sarili mo ay baka mawala ako. Tumulo ang luha sa mga mata ni Amelia. Hindi ka mawawala, Ethan. Pero kailangan kong mahalin din ang sarili ko upang mas maging mabuting asawa at kasama para sa iyo. Kung hindi ko ito gagawin, mas lalo tayong magiging malabo sa isa't isa. Niyakap ni Ethan si Amelia ng mahigpit. Umaasa na kahit anong unos ang dumating, ang pagmamahal nila ay sapat na sandigan upang sila ay manatiling magkasama habang buhay. Sa mga sumunod na buwan, patuloy na hinarap ni Amelia at Ethan ang kanilang personal na laban. Hindi lamang laban para sa kanilang relasyon, kundi para sa kanilang mga sarili. Ang bawat araw ay tila isang bagong hamon ng pagkakataon na harapin ang kanilang mga takot, pagdududa, mga pangarap na minsan at tila nawawala. Si Amelia sa kabila ng pagmamahal niya kay Ethan ay hindi maiwasang pagtampisaw sa kalungkutan. Sa bawat sandaling ginugol niya mag-isa, sa mga araw na nagsusulat siya sa harap ng kanyang luma at walang lamang notebook, nararamdaman niya na para bang may bahagi sa kanyang pagkatao na hindi maibabalik. Naisip niya, ito ba'y dahil sa pagbabago ng panahon o kung dahil sa pagbabago ng sarili niya? Isang umaga sa gitna ng kanyang pagkukulong sa silid, habang sinusubukang sumulat muli, napuno si Amelia ng kabiguan. Wala ni isang salita ang naisulat sa loob ng ilang oras. Pilit niyang inaalala ang inspirasyong minsang bumuhos sa kanya. Mga kwentong dati ay hindi mahinto ang pag-agos. Ngunit ngayon anong nangyari at tila natuyo na ang batis ng kanyang imahinasyon. Niyakap niya ng matindi ang lungkot.
Paano kung hindi ko na kayang magsulat muli? Bulong niya sa kanyang sarili. Paano kung hindi ko na makita ang sarili kong kilala ko noon? Samantala, si Ethan ay tahimik na nakikibaka rin sa kanyang sariling mundo. Pilit niyang inuunawa ang pinagdadaanan ni Amelia. Ngunit sa kabila ng kanyang pagsisikap, hindi maiwasan ni Ethan na makaramdam ng kawalan. Sa mga gabing wala si Amelia sa tabi niya, nararamdaman niyang parang nawawala ang init ng kanilang samahan, na tila unti-unting lumalayo sa isa't isa. Natatakot siyang baka sa huli ay tuluyan siyang maging bahagi na lamang ng nakaraan ng kanyang pinakamamahal na si Amelia. Isang tagpong isinulat at tapos na. Minsan sa isang gabi ng taglamig, habang nakahiga silang magkatabi, ngunit kapwa gising, sinubukan ni Ethan na magsalita. Amelia? Bungad niya nang may kabigatan sa puso. Nararamdaman kong lumalayo ka. Alam kong kailangan mo ng oras para sa sarili mo. Pero, paano naman ako? Paano ang relasyon natin? Takot akong baka isang araw magising na lang ako na wala ka na. Nanahimik si Amelia. Nakatitig sa kisame, pinipilit ang sarili na hindi maiyak. Alam niyang tama si Ethan. Sa kanyang paghahanap ng sarili, tila nakalimutan na niyang pati si Ethan ay may sariling laban na kinahaharap. Ang distansya na sinusubukan niyang punan para sa kanyang sarili ay tila siya ring distansyang naglalayo sa kanila. Hindi kita gustong saktan, Ethan, sagot ni Amelia, na ang boses ay nanginginig. Pero, hindi ko rin alam kung paano ko babalikan ng dating ako nang hindi ko sinusubukang hanapin ito. Pakiramdam ko, para akong naliligaw. At ako? Tanong ni Ethan. Hindi mapigilang maging emosyonal. Ako ba'y bahagi pa rin ng paglalakbay mong iyan? O baka akong nawawala? Nagpatuloy ang katahimikan. Pareho nilang naramdaman ang bigat ng mga katanungang iyon. Sa puntong iyon, natanto ni Amelia na hindi lamang siyang nangangailangan ng muling pagkakilala sa sarili. Si Ethan na tila laging tahimik at matibay ay nagdurusa rin. At iyon ang hindi niya nakita. Isang araw, napagdesisyonan ni Amelia na bumalik sa isang lugar na dating nagbibigay sa kanya ng inspirasyon, ang lumang cabin sa bundok, kung saan siya unang nagsimulang magsulat ng mga nobela. Sinabi niya rin kay Ethan ang balak. At bagamat may halong sakit, ay sumang-ayon ang lalaki na magpahinga muna sila sa kanilang mga responsibilidad bilang mag-asawa. Sigurado ka ba dyan, Amelia? Tanong ni Ethan habang tinutulungan siyang mag-impake ng mga gamit. Ayokong maramdaman mong kailangan mong umalis para hanapin ang sarili mo. Gusto kong malaman mong nandito ako na handang sumuporta. Ngumiti si Amelia, hinawakan ng kamay ni Ethan. Kailangan ko to, Ethan. Hindi para tumakas, kundi para muling buuin ang bahagi ng sarili kong nawala. At sa ginawa kong ito, hindi kita iiwan. Sana maintindihan mo. Oo, naintindihan ko, ang sagot ni Ethan. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno rin ng pangamba. Sa cabin, habang mag-isa si Amelia sa gitna ng kalikasan, nagsimula siyang sumulat muli. Sa una, tila hindi pa rin bumabalik ang inspirasyon. Ngunit sa bawat araw na lumilipas na katahimikan ng bundok at sa malamig na hangin na dumadaan sa pinto't bintana, naramdaman niyang unti-unting bumabalik ang kanyang tinig. Nag-iisip siya ng mga kwento, hindi lamang tungkol sa pagmamahalan, kundi tungkol sa paghahanap ng sarili, sa mga sugat ng puso, at sa mga laban na hindi laging naipapakita. Minsan, natagpuan niya ang kanyang sarili na iniisip si Ethan. Napagtanto niyang sa kanyang paghahanap ng sarili ay nasugatan rin niya si Ethan.
ang taong naging haligi ng kanyang buhay. Sinimulan niyang isulat ang isang kwento ng kanilang relasyon, ng kanilang mga pagsubok. Sa pagsulat, natuklasan niya ang mga kasagutan ng kanyang mga tanong ay hindi na sa lugar na tinatakasan niya, kundi sa mga taong handang manatili kahit sa katahimikan. Pagkalipas ng ilang linggo, bumalik si Amelia kay Ethan dala ang bagong natutunan. Sa kanilang muling pagkikita, walang mga grandiyosong salita, walang mga komplikadong paliwanag. Tumitig lang siya sa mga mata ni Ethan at sa isang malalim na buntong hininga ay nagsalita siya. Ethan, hanap ko na ang nawawala sa akin. Sa kabila ng lahat ng ito, naiintindihan kong hindi lang ako ang nawawala. Pareho pala tayong naliligaw at ngayon gusto kong ayusin ito nang magkasama tayo. Niyakap ni Ethan si Amelia, mahigpit at puno ng pagmamahal. Simulat sa ikaw na ang mundo ko, Amelia. Hindi ko man laging maintindihan ang lahat, pero nandito ako at handa akong magsimula uli. Sa mga sumunod na araw, hindi nila agad nabura ang lahat ng sugat ng kanilang mga personal na pakikibaka. Pero nagdesisyon silang muling bumuo, hindi lamang bilang mag-asawa, kundi bilang dalawang taong patuloy na natuto, patuloy na naglalakbay, at patuloy na pinipiling manatili sa isa't isa sa kabila ng lahat. At sa kanilang pagtahak sa bagong kabanata ng kanilang kwento, napagtanto nila ang tunay na pagmamahal ay hindi lamang tungkol sa perpektong tao o pag-aayos ng lahat. Ito'y tungkol sa paglalakbay ng magkasama, kahit sa oras na tila madilim at magulo ang daan. Habang si Amelia at si Ethan ay patuloy na muling bumubuo ng kanilang relasyon, dumating ang isang bagong pagsubok. Hindi lamang mula sa kanila, kundi mula sa kanilang mga pamilya. Sa kabila ng personal na laban, tila hindi pa natatapos ang unos. Ang mga magulang ni Amelia ay hindi lubos na natutuwa sa naging takbo ng buhay nilang mag-asawa. Ang mga ito'y tahasang nagpahayag ng kanilang disapproval. Isang araw, habang bumibisita sina Amelia at Ethan sa bahay ng kanyang mga magulang para sa isang hapunan, naramdaman ni Amelia ang tensyon na matagal nang namamagitan sa kanila. Ang kanyang ina, na si Martha, ay tila may malalim na iniisip habang inilalapag ang mga pinggan sa mesa, at ang kanyang ama, na si Roberto, ay tahimik na nakaupo at nakakunot ang noo. Amelia, bungad ng kanyang ina. Habang tahimik na nagsisimula silang kumain, matagal ko nang nais itanong ito sa iyo. Ano ba talaga ang nangyayari sa inyong dalawa? Mula nang lumayo ka sa amin, parang nawawala ka na sa aming tamang landas. Nagulat si Amelia sa direktang tanong ng kanyang ina. Alam niyang hindi ganap natanggap ng mga magulang niya si Ethan noong una pa lamang. Lumaki si Amelia sa isang pamilya na mataas ang inaasahan sa kanya. Lalo na't isa siyang profesional na manunulat. Ngunit para sa kanyang mga magulang, tila ang pagsasama nila ni Ethan ay isang hadlang sa kanyang dating buhay at mga pangarap. Hindi naman kami nawawala, Mama, sagot ni Amelia. Pilit na tinatago ang tensyon ng kanyang boses. Nagkaroon lang kami ng mga pagsubok tulad ng lahat ng mag-asawa, pero inaayos na namin ito. Si Roberto na kanina patahimik ay nagsalita ng biglaan. Alam mo, Amelia, sa totoo lang, hindi ko maintindihan kung bakit mo pinili ang si Ethan. Matagal na naming sinabi ng nanay mo na hindi siya ang tamang tao para sa'yo. Isang linguist? Hindi ko nakikita kung paano kayo magkakaroon ng maayos na kinabukasan. Sa bawat salitang binibitawan ng kanyang ama, naramdaman ni Amelia ang sakit. Mahal niya ang kanyang mga magulang, ngunit
Masakit para sa kanya na hindi nila lubos maintindihan kung bakit si Ethan ang kanilang pinili. Hindi nila nakita ang lalim ng koneksyon nila o ang pagmamahalan nila na lumalim sa maglipas ng mga panahon. Sa kabila ng mga pagsubok, si Ethan ay tahimik lamang na nakikinig, nakakaramdam ang kirot sa kanyang mga pahayag ng mga biyanan. Hindi niya inaasahang marinig muli ang mga ganitong kasakit na mga salita. Lalo na sa puntong pinipilit nilang muling buuin ang kanilang relasyon. Ngunit nagpapigil siya. Alam niyang hindi makakatulong ang pagtatalo. Nakatingin siya kay Amelia, naghihintay kung ano ang kanyang magiging tugon. "Mama, Papa," sagot ni Amelia, nakatingin sa kanilang dalawa. Alam ko mula pa noon, hindi ninyo lubos na naiintindihan si Ethan, pero mahal ko siya at kahit na hindi naging madali ang mga bagay-bagay kamakailan, ginagawa namin ang lahat para ayusin ang aming buhay. Hindi namin sinasabing hindi ka namin mahal, Amelia, sagot ni Martha. Ang kanyang mata ay puno ng pag-aalala. Pero bilang mga magulang mo, gusto lang namin na mapunta ka sa mas maayos na landas. Tingin namin, mas magiging matagumpay ka kung mag-focus ka ulit sa pagsusulat. Baka naman, isipin mo kung tama ba talaga ang piniling desisyon mo. Ang mga salita ni Martha ay tila biglang bumigat sa puso ni Amelia. Naiintindihan niya ang tensyon ng kanyang mga magulang, ngunit masakit pa rin ang pakiramdam na hindi niya kayang tanggapin ang buhay na pinili niya kasama ang pinakamamahal niyang si Ethan. Naramdaman niyang napapagitna siya sa dalawang mundong hindi magkatugma, ang kanyang pamilya at ang kanyang sariling buhay kasama ang taong mahal niya. Huminga ng malalim si Amelia. Pilit na inaayos ang kanyang nararamdaman. "Mama, Pa," sambit niya. Halos pabulong ngunit puno ng determinasyon. "Mahalaga sa akin ang inyong opinyon, pero mahalaga rin sa akin si Ethan. Oo, mahal at mahirap ang naging mga huling buwan para sa amin. Pero hindi ibig sabihin na mali ang relasyon namin. Alam kong hindi laging madali, pero naniniwala akong tama ang desisyong piliin siya." Si Roberto ay nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga. "Amelia, ang gusto lang naman namin ay makita kang magtagumpay. Na hindi na nasasayang ang mga pangarap mo dahil sa mga desisyon na ginawa mo. Mahalaga sa akin ang pagsusulat," ang sabi ni Amelia. Tinanggal ang kaba sa kanyang boses. "Pero mahalaga rin po si Ethan sa akin. At sa paglipas ng panahon, natutunan kong hindi ko kailangang pumili ng isa. Maaaring may balanse, pero kailangan kong magdesisyon para sa sarili kong kaligayahan, hindi lamang para sa inaasahan ng ibang tao." Si Martha ay tila nabawasan ng tensyon, ngunit pagkabahala ay nanatili. "Amelia, umaasa kami na anuman ang gawin mo, ay maging totoo ka sa iyong sarili. Pero tandaan mo, anak ko, mahal at palagi nandito kami para sa iyo. Huwag mong pabayaang mawala ang sarili mo sa proseso." Tila isang mabigat na ulap ang bumaba sa pagitan nila matapos ang pag-uusap na yon. Sa kabila ng pagtatapos ng hapunan, naramdaman ni Amelia ang bigat ng katawan ng suporta mula sa kanyang mga magulang. Habang naglalakad silang pauwi ni Ethan, napansin niyang tahimik ito, ngunit ang mga mata niya ay may halong lungkot at pagkaunawa. "Pasensya na," ang sabi ni Amelia. Bumibigat ang puso niya para kay Ethan. Hindi nila naiintindihan, hindi nila nakikita kung gaano kita kamahal. Hinawakan ni Ethan ang mga kamay at gumiti ng bahagya. "Amelia, naiintindihan ko. Hindi madali ang lahat ng ito, pero mahalaga. Ikaw at ako. Tayo ang magdesisyon kung paano natin gustong itaguyod ang buhay natin.
Hindi nila kailangang maintindihan ng lahat. Sa gabing iyon, habang magkayakap silang dalawa, ay natutunan ni Amelia ang pagmamahal at relasyon nila ni Ethan ay kailangang maging perpekto o maging ayon sa inaasahan ng iba. Ang kanilang kwento ay kanila. Kahit ano pa ang sabihin ng mga magulang o sino man, ang mga pagsubok ay bahagi ng buhay, ngunit sa bawat hakbang, natututunan nilang magtiwala sa isa't isa at patuloy na piliin ang kanilang pagmamahalan. Sa paglipas ng mga buwan, ang pagbubuntis ni Amelia ay naging masaya at puno ng mga alaala. Nakita nilang unti-unting nagiging mas malapit ang kanilang pamilya. Hindi lamang sa kanilang mga kaibigan, kundi pa din na rin sa kanilang mga magulang. Habang lumalapit ang araw ng panganganak, naglaan sila ng mas maraming oras upang ipagdiwang ang bagong yugto ng kanilang buhay. Nang sumapit ang araw ng baby shower, ang kanilang bahay ay napuno ng mga kaibigan, pamilya at pagmamahalan. Ang mga ngiti at tawanan ay tila umabot sa kisame, at ang mga regalo ay nagpasimula ng mga pangarap para sa kanilang anak. Habang nag-uusap ang mga bisita, nakaramdam si Amelia ng labis na pagpapasalamat, hindi lamang sa kanyang sariling kaligayahan, kundi pati na rin sa suportang natanggap ng mga tao sa paligid niya. Sa huli, muling nag-usap sila Ethan. Nakuha ni Amelia ang kanyang kamay at ngumiti. Ang mga tao ay nandito para sa atin. Ang lahat ng ito ay para sa anak natin. Oo, sagot ni Ethan. Ang kanyang mata ay nanginginig. Ito ang simula ng ating bagong kwento at handa akong harapin ang lahat ng hamon basta't kasama ka. Pagkalipas ng ilang linggo, isang masayang umaga, dumating ang kanilang pinakahihintay na sandali. Habang nasa ospital, hinawakan ni Ethan ang kamay ni Amelia. Nagbibigay ng lakas habang siya ay sumasailalim sa mga pagsubok ng panganganak. Sa kabila ng sakit, nararamdaman ni Amelia ang walang kondisyong pagmamahal at suporta ni Ethan sa bawat hakbang. Matapos ang ilang oras ng matinding labor, sa wakas ay narinig na nila ang malakas na iyak ng kanilang sanggol. Isang lalaki! Isang ligaya na sumalubong sa kanila habang pinangungunahan ng mga nurse ang kanilang anak sa mga bisig ni Amelia. Narito na siya! Bulong ng nurse na puno ng ngiti. Nang hinawakan ni Amelia ang kanilang anak, tila nagbago ang lahat. At ang lahat ng hirap at pagod ay naglaho ng isang iglap. Ethan, tingnan mo siya! Sabi ni Amelia, ang mga luha ng saya ay dumaloy sa kanyang pisngi. Ang ganda-ganda niya, tugon ni Ethan. Nahulog ang puso niya sa kaligayahan habang hinahawakan ang kanilang anak. Ito na ang simula ng ating pamilya. Mula sa araw na iyon, ang kanilang buhay ay punong-puno ng mga bagong alaala. Nag-adjust sila sa kanilang bagong tungkulin bilang mga magulang. Nag-aral ng bawat hakbang. Sa kabila ng mga hamon, bawat umaga ay nagsimula sa ngiti ng kanilang anak. Nagbigay ng liwanag ng kanilang tahanan. Habang lumilipas ang mga buwan, ang kanilang pamilya ay lumago. Sinuportahan ng kanilang mga magulang at mga kaibigan, nagpatuloy si Amelia sa kanyang pagsusulat at ang kanyang karera ay patuloy na umunlad. Naging inspirasyon ng kanyang anak sa kanyang mga kwento na lumabas pa sa mga pahina bilang simbolo ng pag-asa at pagmamahal. Isang araw, habang sila'y naglalakad sa parke, pinagbasdan ng kanilang anak na naglalaro. Natagpuan ng mga mata ni na Amelia at Ethan. Alam mo, ang sabi ni Ethan, sa bawat hakbang ng ating ginagawa, sa bawat ngiti ng anak natin, naisip ko na walang ibang tao na gusto kong makasama, kundi ikaw at ang anak natin. Nakakatuwa ang lahat, ang sagot ni Amelia. Ang puso niya ay punong-puno ng pagmamahal. Kayo ng anak natin, ang dahilan. Salamat, Ethan. Ang buhay natin ay mas makulay ng dahil sa'yo.
Ngumiti si Ethan at hinawakan ng kanyang kamay. Sasamahan kita sa bawat kwento, bawat hakbang. Ikaw at ang ating anak, ang aking inspirasyon. Sa ilalim ng araw habang ang hangin ay banayad ng sumasayaw sa paligid, naramdaman nila ang tamang pagkakaugnay sa isa't isa. Ang kanilang kwento, mga pagsubok, tagumpay at pagmamahalan ay nagpatuloy na magsanib. At sa kanilang puso, alam nilang ang tunay na kaligayahan ay nasa bawat araw ng kanilang pinagsasaluhan. Nagsimula ang kanilang bagong kwento bilang pamilya, puno ng pagmamahal, pag-asa at mga pangarap. Sa huli, ang kanilang kwento ay hindi lamang tungkol sa pag-ibig, kundi tungkol na rin sa mga bagong simula at sa lakas ng pamilyang pinagsama-sama ng tamang desisyon at tiwala sa isa't isa. Unti-unting umusbong ang mga pangarap ni na Amelia at Ethan. Ang kanilang anak ay lumalaki sa isang tahanang puno ng pagmamahal, ay naging inspirasyon sa kanilang mga kwento. Si Amelia ay patuloy na sumusulat sa kanyang mga akta at puno ng mga aral mula sa kanilang paglalakbay. Mga kwento ng pag-asa, katatagan, at pagmamahal. Isang umaga habang naglalakad sila sa parke, ay napansin nila ang isang grupo ng mga bata na naglalaro. Napansin nila ang kanilang anak na masayang nakikisalumuha. Napatingin sila sa ngiti at tawanan na pumapalibot sa kanila. At sa mga sandaling iyon, naisip ni Ethan, ito ang halaga ng ating pagsisikap. Ang mga alaala at pagmamahal na ating binuo ay nagiging inspirasyon para sa susunod na henerasyon. Alam mo, sabi ni Ethan, ang bawat kwento natin ay nagdadala ng liwanag sa iba. Ang mga pangarap natin ay hindi lamang para sa atin, kundi para sa pagmamahal na natin. Dahil dito, nagdesisyon sila na magdaos ng mga workshops sa kanilang mga komunidad, kung saan maaari nilang ibahagi ang kanilang mga karansan at hikbiin ang iba na sundan ng kanilang mga pangarap. Sa kanilang pagtuturo, natutunan nilang ang pagtulong sa iba ay nagdadala ng higit na kaligayahan at hindi maipaliwanag na kasiyahan. Sa huli, habang sila'y nakaupo sa ilalim ng bituin, pinagbasa ng kanilang mga anak na natutulog sa tabi nila. Nagpasalamat si Ethan at Amelia sa mga pagsubok na kanilang naranasan. Salamat sa pagkakataong ito, ang sabi ni Ethan. Ang mga ito ay naghubog sa atin ng pagbibigay ng kahulugan sa ating mga kwento. Alam kong ano man ang mangyari, basta't magkasama tayo, kaya nating harapin ano man ang hamon, ang sabi ni Amelia. Ang kanyang puso ay punong-puno ng pag-asa. At sa paglipas ng mga taon, ang kanilang kwento ay naging alaala ng isang pamilyang nagtagumpay sa pamamagitan ng pagmamahalan, tiwala at matibay na relasyon. Patuloy silang magsulat ng kanilang kwento, hindi lamang para sa mga pahina ng aklat, kundi sa mga puso ng bawat tao na kanilang nakikilala. Ang buhay nila ay patunay na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa material na bagay, kundi sa mga koneksyong nabuo, mga alaala at lakas ng isang pamilya na sama-samang humaharap sa mundo. At sa huli, sila ay nanatiling inspirasyon, hindi lamang sa kanilang anak, kundi sa lahat ng mga tao na nangangarap at nagmamahal. Sa paglipas ng mga taon, ang sentro ng kanilang komunidad, si Amelia at Ethan. Ang kanilang mga workshop ay umani ng tagumpay at unti-unting lumawak ang kanilang network ng mga kaibigan at pamilya. Ang bawat kwentong ibinahagi nila ay naging daan upang ang iba ay makahanap ng inspirasyon sa kanilang sariling mga buhay. Isang araw, habang naglalakad at dala-dala ang mga libro para sa isang workshop, nakatanggap ng mensahe mula sa isang batang babae na dumalo sa kanilang nakaraang sesyon. Salamat po sa pagbabahagi ng inyong kwento. Nang dahil po sa inyo, nagkaroon ako ng lakas na ipagpatuloy ang aking pangarap na maging manunulat, ang sabi niya.
Napangiti si Amelia at Ethan. Naalala ang mga araw ng kanilang sarili para pagdududa na puno ng takot. Ang kanilang paglalakbay ay hindi lamang para sa kanilang pamilya, kundi para na rin sa mga susunod na henerasyon. Ngunit, hindi lang sa pagtuturo sila umunlad. Natutunan din nila ang halaga ng pagkakaroon ng oras para sa kanilang sarili at sa isa't isa. Nagloon sila ng mga regular na petsa, naglalakad sa ilalim ng mga bituin, nag-uusap tungkol sa kanilang mga sarili, mga pangarap, nagpaplano sa kanilang hinaharap. Sa bawat sandali, pinatatag nila ang kanilang relasyon, nagpapalakas sa isa't isa sa lahat ng aspeto ng buhay. Isang gabi, habang sila naglalakad sa tabi ng lawa, tumigil si Ethan at humarap kay Amelia. Alam mo ba, sa bawat hakbang natin, nadarama ko ang ating kwento na patuloy na nagsusulat ng mga bagong pahina. Ang pagmamahal mo ay nagbibigay liwanag sa akin at sa ating anak. At ikaw ang aking lakas, tugon ni Amelia. Ang kanyang puso ay punong-puno ng pagmamahal. Laging nandyan ka para sa akin at sa bawat araw. Natutunan kong mas mahalin ang buhay dahil sa'yo. Habang ang kanilang anak ay patuloy na lumalaki, ipinapakita nila sa kanya ang kahalagahan ng pagmamahal, pagkakaibigan at pagtutulungan. Sa kanilang mga kwento at aral, natutunan ng bata na ang tunay na kayamanan ay nasa mga alaala at relasyon na nabuo. Makalipas ang ilang taon, sa isang masayang okasyon, nagdao sila ng isang malaking salo-salo para sa kanilang komunidad. Ang kanilang bahay ay puno ng mga tao, mga kaibigan at pamilya, at mga taong naimpluwensyahan ng kanilang kwento. Habang nag-uusap ang lahat at nagbabahagi na ng mga alaala, naramdaman ni Amelia ang ligaya sa kanyang puso. Sa isang sandali ay tumayo si Amelia at nagsalita. Sa bawat araw ng ating mga kwento, ang kwento ng ating mga pangarap, pagsubok at tagumpay, sa bawat hakbang ng ating tinatahak, ang pagmamahal at tiwala ang nag-uugnay sa atin. At sa pagkakaroon natin ng ganitong pagkakataon, dagdag ni Ethan, natutunan natin ang buhay ay mas maganda kapag tayo ay sama-sama. Ang bawat ngiti at tawanan ay nagiging inspirasyon para sa lahat. Nagbigay sila ng pasasalamat sa bawat tao na naroon, kasama na ang paglalakbay, mga guro at mga kaibigan. Lahat ay nag-alay ng mensahe at suporta ng pagmamahal na nagpatibay sa kanilang puso. Nang matapos ang gabi, nagpasalamat sila sa Diyos sa lahat ng biyayang natamo. Sa bawat hakbang at kwento, naisip nila ang tunay na kayamanan ay nasa mga relasyon at ang hindi matitinag na pagmamahalan ng kanilang pagsasaluhan. Sa ilalim ng mga bituin, habang ang hangin ay banayad na sumasayaw, muling nakuha ni Amelia at Ethan ng mga kamay ng isa't isa. Alam nilang ang kanilang kwento ay patuloy na magsusulat ng mga bagong pahina na puno ng pag-asa at pagmamahal. Isang kwento na walang katapusan.